Sa isang liblib na nayon, may isang batang lalaki na nagngangalang Sibuyan. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan at masayahing ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti nagtatago siya ng isang pambihirang lihim. Sa tuwing si Sibuyan ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan, hindi ordinaryong luha ang dumadaloy mula sa kanyang mga mata, kundi maliliit at kumikinang na mga perlas. Ang kanyang ina na si Laya lamang ang nakakaalam nito. Isang araw ang balita tungkol sa batang umiiyak ng perlas ay nakarating sa sakim na radya ng kanilang kaharian. Hanapin ang batang iyan. Ang kanyang mga perlas ay magpapayaman sa akin. Utos niya sa kanyang mga kawal. Natagpuan ng mga kawal si Sibuyan habang masayang naglalaro. Pilit siyang kinuha mula sa kanyang ina. "Huwag ang anak ko!" sigaw ni Laya. Habang walang magawa kundi panoorin ang paglayo ng kanyang anak, dinala si Sibuyan sa palasyo. "Liyak ka," sigaw ng radya. "Bigyan mo ako ng kayamanan." Ngunit si Sibuyan ay hindi natakot. Tiningnan niya ang radya ng may tapang at hindi umiyak. Sa galit ipinakulong ng radya si Sibuyan sa pinakamataas na tore ng palasyo. Umaasa siyang dahil sa lungkot at pag-iisa iiyak ang bata. Ngunit lumipas ang mga araw na walang ni isang perlas na pumatak. Dahil sa matinding pag-aalala, nagkasakit ang kanyang inang si Laya. Nang mabalitaan ito ni Sibuyan, nadurog ang kanyang puso sa wakas dahil sa pag-aalala sa kanyang ina. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga luha ay naging maliliit at bilog na buto. Dumami ito ng dumami hanggang sa napuno ang sahig ng kanyang kulungan. Walang kwentang mga buto, sigaw ng galit na radya. Ipinag-utos niyang itapon ang mga buto sa buong kaharian. Ngunit saan man bumagsak ang mga buto, isang kakaibang halaman ang sumibol mula sa lupa. Nang hiwain ng mga tao ang bilog na bunga ng halaman, isang matapang na amoy ang kumalat at sila ay napaiyak ng walang dahilan. Iyon ang naging paraan ng halaman upang ipaalala sa lahat ang dalisay na pagmamahal ni Sibuyan sa kanyang ina. Tinawag nila itong sibuyas bilang pag-alala sa batang may gininto ang puso.